Matapos makapagpiyansa sa kasong estafa, umalis sa Camp Krames si Peter Jomel Advincula alias Bicoy noong Sabado. Pero bumalik ito noong Lunes at kusang nagbigay ng sinumpaang salaysay at itinuro ang umano'y nasa likod ng ang totoong narcolist video serye at ang Project Sodoma na layong patalsikin si Pangulong Rodrigo Duterte sa pwesto. Kwento nito, Agosto 18 noong nakaraang taon, lumapit siya sa isang pari sa Ateneo de Manila University upang humingi ng tulong matapos magkaproblema sa isang promotion event sa Albay. Ang kasamahan nitong pari na si Albert Alejo Umano ang nagbigay sa kanya ng trabaho bilang research assistant na may buwan ng sahod na 25,000 pesos a month. August 27, ipinakilala umano siya ni Alejo sa Chief Security Assistant ni Senator Antonio Trillanes IV na si Jerome alias Junel na posibleng makatulong umano sa problema niya sa pera. Makalipas ang 2 araw, nakilala umano niya si Trillanes at hiniram nito upang i-validate ang hawak niyang dokumento kaugnay kina Senator Laila de Lima at dating Pangulong Noynoy Aquino na bigay umano sa kanya ng isang staff ng Bureau of Corrections. October 11, muli umano siyang kinausap ni Junel sa view deck ng House of Theology ng Ateneo at nagulat siya dahil nabago na ang dokumentong hiniram sa kanya ni Trillanes. Ang tungkol kina de Lima at dating Pangulong Aquino ay pinalitan umano at ginawa itong tungkol sa pamilya Duterte at kay Senator-elect Bongo. February 9 nang magtungo naman umano sila sa Archdiocese ng Caloocan upang pag-usapan ang gagawing pag-iingay sa darating na halalan at pagpapasabog sa social media laban sa administrasyon upang paboran ang 8 Diretso. February 11, muli aniya silang nag-meeting sa De La Salle University sa Taft Avenue, Manila para pabagsakin ang administrasyong Duterte. Kasama umano sa naturang pagpupulong sina Senator Trillanes, dating Education Secretary Armin Luistro, Jojo Asierto, mga paring sina Alejo at Flavie Villanueva, Dan Sungco, Yoli Villanueva Ong, Vicente Romano at Junel. Nasundan pa umano ito ng marami pang meeting kung saan nakaharap niya ang isang attorney Phil na staff umano ni Senator Laila de Lima. Nakaharap din umano niya si Chay Hofilenia ng Rappler at Senator Risa Hontiveros na nagtanong kung ano ang magiging kontribusyon niya sa destabilization plot. Nagpatawag pa umano ng emergency meeting si Senator Trillanes noong February 22 kung saan iprinisinta nito ang PowerPoint presentation ng Project Sodoma. Utos pa umano sa kanila ni Trillanes na by all means dapat bago mag-June 30 ay tanggal na sa pwesto si Pangulong Duterte. Katapusan ng Pebrero nang mamili umano siya sa Raon, Gilmore at Green Hills na mga kakailanganin sa pagre-record ng Ang Totoong Narcolist video series gamit ang 250,000 pesos na bigay ni Father Alejo mula sa budget ng Project Sodoma. A 4 ng Marso, nakamiting umano nila ang mga kandidato ng 8 Diretso, maliban kay Mar Rojas. Dumating din umano si Vice President Leni Robredo bandang alas 4 ng hapon sa Leong Hall ng Ateneo de Manila University at pinag-usapan ang galawan at estratehiya para sa Project Sodoma. March 29 naman umano ginawa ang production ng Ang Totoong Narcolist videos sa Ateneo de Manila University sa loob mismo ng Jesuit Communication o JESCOM Sound Room. Isang JM Saracho umano ang narrator, isang Boom Enriquez at Monique ang videographer, at sina Yoli Ong, Vicente Romano III at paring si Alejo ang mga scriptwriter. April 2 aniya in-upload ang unang episode ng Ang Totoong Narcolist, April 4 ang second episode, April 7 ang third episode, April 12 ang fourth episode, at April 22 naman ang fifth episode. Maging ang paglutang umano niya sa Integrated Bar of the Philippines ay planado rin ng grupo. Dagdag ni Bicoy, mayroon pa siyang mga ebidensya gaya ng resibo ng mga pinamili niyang gamit para sa recording. Usapan nila ni Jerome na Chief Security ni Trillanes at ang susi ng Grove Condominium sa Pasig kung saan siya itinago.